Sa bansang Yemen ay may grupong mandirigmang jihadis. Sila'y sumasalakay sa mga barkong pangkomersyo at pinasabog din nila ang mga barkong ito. Bakit ba ang miyembro nito ay galit sa Amerika at lalo na sa Israel? At ano naman ang mapapala nila sa ginagawa nilang ito? Ating alamin at kilalanin natin ang mga mandirigmang grupong ito. Bakit ba gano'n na lang ang galit nila sa Amerika at Israel? Sila ba ay may kakayahan para puksain ang mga bansang ito? At ano naman ang mga modernong pangdigma ang kaya nilang itapat sa mga bansang kanilang kagalit? Tayo na at talakayin natin ang mga mandirigmang ito ng Yemen na kung tawagin ay Houthis. نجحت القوات المسلحة في إفشال هجوم أمريكي بريطاني على بلدنا. Siguro naman ay alam nyo at narinig nyo ang bansang Yemen. Ito ay malapit sa Red Sea at ng Gulpo ng Aden. Importanteng ruta ito para sa mga international na barkong pangkomersyo, lalong-lalo na ng bansang Amerika, Australia, Canada at Inglaterra. Ang bansang Yemen ay nasa kanluran ng Asya na malapit sa timog ng Saudi Arabia. Ang bansang ito ay namamarkahan ng krisis pangpolitika at kasaysayan ng mga protesta, korupsyon, kahirapan at lalong-lalo na ng kawalan ng trabaho. Pero may presidente naman dito at may parlamento pa. At bakit magulo ang bansang ito? At bakit hindi nila makontrol ang Houthis? Ang Houthis ay naitatag noong 1990s ng isang Shia Muslim religious leader na si Hashem al-Houthi, isang oposisyong pangpolitika ng Yemen. Nag-umpisang makilala ang grupong militar na ito noong Nobyembre taong 2023. Nalakas loob nilang sinalakay ang mga ilang dosenang barkong pangkomersyo na naglalayag patungong Red Sea at may gamit itong military helicopter na nasa himpapawid na nagbabaan sa lapag ng barko para hijackin. Ang target nilang salakayin ay ang mga barkong patungong Israel para sa pangakong pagsuporta nila sa Gaza na may kasalukuyang namanggera sa bansang Israel. Ang Houthis ay suportado ng Iran bilang proxy tulad rin ng Hamas ng Gaza, Hezbollah ng Lebanon at may mga proxies na grupo rin ng Iran sa Syria at Iraq. Silang lahat ay isa lang ang misyon at ang gusto nilang makamit ay ang kamatayan ng Amerika at ng Israel. At nakasulat pa ito sa bandilang hawak-hawak nila. Bakit ba kinamumuhian nila ang bansang Israel at Amerika? At sa kasaysayan ng Houthis ay may naging giyera din naman sila sa bansang Saudi Arabia. Dahil ba ito sa reliyon? Pareha-parehas naman silang Islamikong bansa. Pero ungkatin natin muna ang kanilang reliyon na bagamat parehas na Islamikong bansa, ay magkaiba naman ang kanilang prinsipyo at paniniwala. Parang sa Kristiyano din naman na may iba't iba ding paniniwala. Ang Islam ay binubuo ng dalawang pangunahing sangay. Ang Sunni Muslim na may 80 to 85% na tagasunod sa buong mundo at ang Shia Muslim naman ay may 10% lamang. Ang Houthis ay Shia Muslim at ang bansang Yemen ay dinodomina ng Sunni Muslim. Ganon din naman ng katabi nitong bansang Saudi Arabia. Kinagagalit ng Houthis ay ang pagsuporta pinansyal ng Saudi Arabia sa kanilang bansa. Bukod ito sa iba ang paniniwala, ay alyado pa ng bansang Amerika. Ang gobyerno nga ng Yemen ay tanggap ang suporta ng sabing bansa. Ngunit sa Houthis nga isang banal na banta ito
sa kanilang paniniwala. Kaya sila ay nakipag-alyado sa Iran na Shia Muslim din naman. Kanya-kanyang argumento at pagkakabuklod-buklod ang malaking nangyari sa nasirang bansa. At sinamantala nga ito ng Iran na sinuportahan ang Houthis ng pinansyal at lalong-lalo na sa mga pangangailangang militar. Ang Houthis nga ay naging dominante na sa bansang Yemen na may dekada ding nag-aklas at nakipaggyera sa gobyerno nila, na ang presidente pa noon ay si Ali Abdullah Saleh. At ngayon nga ay hawak nila ang lagusang dagat ng Red Sea at ang katabing gulpo nito, na siya namang dinadaanan din ng mga barkong komersyo patungong Middle East. Pinasabog nga nila ang mga ito na gamit ng mga pandigmang armas na galing Iran. Piniperwisyo nila ang mga bansang sinusuplayan nito, lalong-lalo na ang bansang Israel, na ang kanilang ninanais ay mawalan ng supply at magutom ang mga ito. Ang Amerika, Australia at Inglaterra nga ay nagpadala ng barkong digera sa pagitan ng Red Sea at Gulpo ng Aden bilang proteksyon sa mga barko nila. Ngunit di rin nila mapigil ang mga missile at drone attack nito. At ang iba din naman ay napapalubog pa nito. Kaya napilitang magpalipad ng pandigmang eroplano at umatake ang magkakaalyadong bansa para masupil nila ang mga ito. Binomba nga nila ang lahat ng daungang dagat, strukturang militar at mga pinaghihinalaan nilang tinatagong armas nito. Pero di pa rin nagpatinag ang Houthis. Manapa ay nagpabulusok ito ng hypersonic missile sa bansang Israel na lumusot naman sa radar ng kanilang Iron Dome. Wala namang nasawi sa mamayang Israel, bagkus ay nakapinsala sa mga ari-arian at pagkakaroon ng panik ang halos 1 milyong residente nito. At ang dahilan ng Houthis ay pinaghinalaan nilang kasali ang Israel sa pag-atake at pagbobomba ng kanilang bansa. Ang Israel nga ay nangakong gaganti at matimtim ang pinag-aaralan muna nila ang pag-atake. Mas gusto nilang gawing planado ang biglaang pagsalakay sa Houthis na 1,000 kilometro naman ang layo sa kanila. Tulad nga ng planadong ginawa nila sa Hamas ng Gaza, sa Hezbollah ng Lebanon na lahat ito ay proxy ng Iran na nagsusupply naman ng armas sa mga ito. Kasalukuyan may gera pa ang bansang Israel sa nasabing mga proxies. Sa ngayon ay may mahalaga sa kanila ay may ligtas muna nila ang may 150 mga mamamayan nilang hostage pa ng Hamas sa Gaza kaysa makipaggyera pa sa Houthis. At muli ay puputulin muna natin ang talakayan. Manalangin tayong may kapayapaan muna sa mundo na ating ginagalawan. Ipanalangin natin ang mga lider ng bansa na magpigil at manatili sa kapayapaan. Sa maling desisyon lamang ay ipapanganib mo ang mamamayan sa kapahamakan. Ang magandang gawin ay magbasa, alamin at pag-aralan ng kasaysayan na dito ay may mapapakinabangan sa inyong nasasakupan. Manatili tayo sa Panginoon na siya laging nating kasama. At kung luluubin muli ng Panginoon, ay magkita ulit tayo sa panibagong kontekstong gagawin. Maraming salamat po.